At ito nga, sasagot na ako kay ma'am. Though nag-reply na ako, pero gusto ko ng gawan ng video. Ayan. So, sabi ni Ma'am Veronica, kapangalan ko pa siya. So, sabi niya, Teach, I need your advice. I was hired in a private school with 3 years contract, but second time na po ako nagpaparank sa DepEd. Should I grab it po? Then may mga konti pa kaming convo, ipapakita ko sa inyo. Pero sagutin na muna natin to. Sabi ko nga po sa inyo, ang mga sinishare ko dito is through my experiences po. And yung mga action na ginagawa ko, yung mga step na ginagawa ko po, talagang pinagdadasal ko po. Alam nyo, sabi ko po sa inyo, hindi ko alam lahat. Ang tingin ko sa sarili ko, hindi ako matalino. Pero kung nakikita man ng ibang tao na magaling ako o marunong ako, lahat po yon galing kay Lord. And kapag may gagawin akong isang bagay na alam ko dapat importante ito, talagang pinagpipray ko po kay Lord. At yon kapag may ginagawa ako, alam ko si Lord yung kumikilos. So, eto po, yung advice na mai-share ko is hindi ako sigurado, pero dapat nating ipagdasal. Kasi ako, alam nyo, ganito ako, kapag may gagawin akong desisyon, lagi kong tinitignan yung A, yung B, ano yung mas maganda, ano yung hindi, yung gano'n. Ito ba yung dapat kong gawin? Ano yung mga advantages nito? O kung ito kaya yung gagawin ko, ano naman yung advantages nito? Ganon. Dito kasi medyo ano natin, ang concern natin dito is may 3 years contract. Medyo problema talaga ito ng mga ibang nag-a-apply. Lalo na kung totoo talaga yung kontrata nila na magbabayad kayo kapag kayo ay nag-end ng, I mean, kayo ay aalis dun sa school na hindi pa tapos talaga yung kontrata nyo. So, marami akong narinig na ganito at yung iba nga, hindi na nila grinab yung item kasi 100,000 yung binabayaran nila dun sa private school pag umalis daw sila. Yun yung medyo mahirap talaga. Medyo nakakalitong desisyon. And eto nga, baka itong second time mong magparank sa DepEd, eto na yung time na maging permanent ka na talaga. Pero hindi pa rin tayo sigurado. Kaya kung ako rin yung nasa sitwasyon mo, ma'am, ako rin naman po malilito po talaga. At ito nga, tinanong ko nga kung lumabas na yung car nila, yung ranking nila, yung resulta. Kasi dito natin mapag-aaralan kung igagrab na ba natin yung sa private school o baka magkaroon tayo ng item. So, ang sabi ni ma'am, yes po, nasa 300 plus po ako out of 1K plus applicants. I need to render 3 years po and pag na-breach ko yung contract, I need to pay the minimal damages. Yan nga po. Kasi yun, nag-comment din po ako, if malakas po ang tiwala niya kay Lord at feel niyo po na ibibigay niya yung item, pwede niyang hindi i-grab yung private school. Tapos ito nga po, sabi ko, yun po yung concern po natin yan, yung contract. Unlike sa iba, every year lang po sila. Kasi yung ibang private school, kada year sila nagbibigay ng contract. Then sabi ko nga, pag-pray natin, ask po kayo ng sign kay Lord, ano po yung next step nyo po, ano po yung feel nyo sa mga applicant or dun sa rank niya. Okay, ganito kasi yan. Kung dun sa school na malapit sa inyo, ito kasi yung mga pag-asa ninyo, magtiwala kayo. Kasi si Lord, miracle worker po siya, waymaker siya. Alam nyo ba, ako, sabi ko sa inyo, rank 1 na po ako dun sa dati, pero hindi siya para sa akin. At nagpasalamat ako kay Lord. Masakit yung proseso, may mga tanong ka sa sarili mo, question mo rin, but everything has reason po. Tapos, nung dito na sa San Fernando, naging rank 2 naman ako. Kaso napapansin ko, ang dami ng tinatawag na applicant. Tapos ako rank 2 ako, bakit di pa ako binibigyan ng item? Alam nyo, umiiyak na po talaga ako noon. Pero alam nyo, anong ginawa ko po? Pray lang po ako ng pray kay Lord. Pero hindi sapat yung prayer ko lang. Yung bang mga nagmamahal din na tao sa paligid ko, pinagpipray din nila ako. Tapos yun, alam nyo, yung hindi ko makalimutan na ginawa ng mama ko, sabi niya, Lord, yung pangalan ng anak ko, Lord, palakihin mo yon para makita nung namimili. Ganon. Yung, hindi ko sinabing as in, ganun yung prayer, pero kapag nagdadasal ka, gagawa ng paraan si Lord. Tsaka kapag alam ni Lord na gustong-gusto mo talagang maging guro at alam niya, dun ka niya dadalhin. Yun yung will niya sa'yo.
Alam niyo may moment pa nun na nagsa pa lang ako nun, pero naghihintay na ako ng permanent position nun. Pero ang ano nun, dun sa kung saan ako nagsa sabi nila maghintay na lang ako ng 2 months mape-permanent na ako dun. Pero, dun sa puso ko 'no, bago ko malaman na sabi nilang maghintay na lang ako ng 2 months mape-permanent na ako, may mga bali-balita pa kasi na mga nape-permanent ta's alam niyo yung sa isang araw na yon lagi kong tinitignan yung email ko. Yung bang pag-e-email ta's bigla kang malulungkot wala pa rin, yung gano'n. Okey lang na maramdaman niyo yon pero huwag kayong mawawalan po ng pag-asa. So eto yung mga paraan 'no or bibigyan ko kayo I mean may pag-asa pero ito yung mga hopes ba 'no. Una nga talaga prayer, walang imposible kay Lord. 'Pag ibibigay niya sa'yo, sa'yo. Gagamit siya ng ibang tao, gagawa siya ng paraan, basta 'pag para sa'yo, para sa'yo. Pagkatapos baka localization, kasi kahit sabihin mong 300+ ka pa out of 1,000+ applicants, kung yung school mo mismo, yung malapit mismo sa school ninyo or ikaw yung pinakamalapit na aplikante na kailangan ng school na yon, puwede ka pong makuha. Yun yung localization na sinasabi nila. Tapos, baka dun sa pang 300 ka nga, baka iba-iba naman po yung district. May mga ganyan kasi. Tapos, eto pa, ang alamin nyo kung ilang item ba ang ilalabas sa school, sa lugar po ninyo. Hindi lang isang school ha, marami pong school yan dyan sa lugar ninyo. So, magtanong po kayo, ilan kayang teachers ang kailangan sa taon na ito? Baka bigla kang mapasok, yung mga ganon. Ako po kasi talaga nun sabi ko nung nasa private school ako, sabi ko isang taon lang ako magtuturo sa private school tapos nag-exam na po ako nun. Tapos ang sabi ko hindi na ako magtuturo nun sa private school kaya hindi po ako nahirapan. Ang nahirapan ako nung nasa DepEd na ako, nung substitute teacher ako. Kung iga-grab kong maging sub, baka bigla na akong maging permanent, yung gano'n. Do'n ako nahirapan, do'n ako nalito, I mean. Kaya naiintindihan ko po 'yan. Kaya ang sabi ko po sa inyo, mag-pray po kayo, magbasa kayo ng Bible, malay ninyo dun mag-speak si Lord na bigyan niya kayo ng sign ano yung next step na gagawin ninyo. Kasi ako sa totoo lang po, hindi ko rin po alam kung ano yung pinaka the best na sasabihin ko po sa inyo. Hindi rin ako as in mahilig magbigay ng advice. Kumbaga kung magbibigay ako ng pwedeng advice, maglalatag ako ng iba't ibang sitwasyon, ganun po. Tapos eto naman, sabi ko nga 'no, kung maghihintay ka o kaya iga-grab mo yung private school, meron din akong kilalang ganyan. Grinab niya yon, siyempre dahil alam niya sa sarili niya na wala pa siyang pag-asa sa DepEd, hindi gano'n kalaki yung percent, grinab niya yung private school. Which is habang nasa private school siya, mas gumagaling siya, mas marami siyang natututunan, naggo-grow talaga siya. Which is pang training ground na rin yon para sa susunod na ranking, ready ka na at mas nadagdagan pa yung points niyo po. At kung ano man po yung ibigay ni Lord, tanggapin natin at magpasalamat tayo kasi lahat may rason, lahat nasa tamang proseso. And bago nga matapos itong video na ito, gusto ko lang din pong mag-share na dumating po kayo sa point na nakapasa na kayo ng board exam, na nagpaparank na kayo. Ibig sabihin, ginagabayan po talaga kayo ni Lord. Gusto ko mag-share ng isang Bible verse about faith. Ako talaga faith lang talaga kay Lord. Kasi si Lord faithful. Faithful siya sa kanyang mga pangako. Gusto kong i-share itong Hebrews 11:1. Sabi niyan, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. O di ba, hindi natin alam paano kikilos si Lord, pero pag naniniwala ka, nagtitiwala ka sa kanya na ibibigay niya ang panalangin mo, ibibigay niya. Basta maniwala tayo, magtiwala po tayo.